Ayan, so welcome ulit sa ating video ngayon. So ay continuation po dun sa previous video natin na nauna regarding dun sa police tsaka rider na nangyari sa C5, no? Yung sa incident na na-aksidente yung isang rider. Meron nagtag kasi sa akin about dun sa full video. Kahapon kasi dun sa unang post natin is hindi ako masyadong nagkomento kasi hindi natin alam yung buong kwento. Cut video kasi yung naka-upload. Ngayon may nagtag sa akin, papanoorin natin yung video kung paano nangyari yung insidente ng viral video na pulis siya yung sa rider. So, panoorin natin. Ayan, so ito yung viral video, no? Panoorin lang natin. Ayan, so dito ay dumaan yung pulis at makita natin na medyo traffic talaga sa bandang C5. Based sa video is talagang lumulusot sila. Dito sa video kasi mga body, kala nyo masikip yan, pero 360 camera kasi yan, kaya parang sobrang sisikip nung daan, pero kasya ang motor dyan based sa takbo nila kasi mabilis yung takbo nila sa pagsingit. Ibig sabihin saktong-sakto yung mga motor na sumisingit. Yan, so dito nauna yung pulis, so sumusunod-sunod itong rider. So dito yung nakikita kong parang dito nagsimula yung parang pagsasagutan. Mamaya tingnan natin. Ayan. So dun sa part na yon is nag-cut si PNP, pero based sa video, ang alam ko malaki pa yung space nito kasi nga naka 360 cam to, and alam ko na kaya naman lumusot ni PNP kung pinagbigyan ni rider. Hindi siya pinagbigyan kasi nga siguro naka-video. So ayan, ituloy natin. Ayan, so magbabangayan sila. Mamadali ka, ba't nangangat ka? Nasa video ka. Yun. Yun, no? So si rider, sinasabi niya naka-video daw si police, si PNP. Parang medyo iba yung tono niya. Alam mo yung para ka nakikipag-usap sa isang civilian. The fact na nakikita mo na naka-uniform yung police natin, no? Gaganon yung pananalita niya. At dapat po sa ating mga civilian is nire-respeto pa rin natin ang uniforme ng isang law enforcer, no? Tuloy natin. Ay, no. Ano kaya? Ba't kinakat mo ako? Ha? Ayan, so ini-insist ni rider, no, na bakit daw siya kinat. And based on dun sa video na nakita natin kanina, kaya pa yan makalusot yung pulis natin kung pinagbigyan niya. Pero parang binibilisan niya rin, naka 360 camera yan, kaya parang siya iba yung angle nung video. So para sa mga naka 360 camera, alam nila to kasi parang malayo yung kuha ng 360 camera, pero pasok pa yon. Mamadali ka, alam mo traffic. Yan, so dito ko nakita yung parang provoking na nangyari, no. Hindi na nga pinansin ni PNP si rider. Daldal pa rin siya ng daldal, no. Ano? Yan, so nakita nyo, narinig nyo yung parang salita niya na, alam mo yung tipong talaga makikipag-away ka, no? Nakikita mo na uniform personnel yung nasa harap mo is, why not na maglaylo ka na lang, hayaan mo lang kasi wala namang nangyari, wala namang na aksidente, bigayan na lang. So di natin alam kung baka may hinahabol na formation itong pulis natin, may hinahabol na oras sa duty, and pagbigyan na lang natin kasi naka-uniform naman po siya Ayan, so narinig nyo doon, no? Parang may naka-mute na part, and hindi ko i-judge siya. It's either nagmura itong rider or kung meron mas siyang sinabi kasi na-mute. So ibig sabihin meron siyang sinabi or na baka nag-trigger din dun sa pulis natin. Nangangat ka, ano ka ba? Ha? So yun, provoking pa rin siya ng provoking
sa ating PNP. Pinoprovoke niya pa rin kung hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari na ano kasi siguro naka-video siya, nanguhuli siya ng hindi magandang gagawin ng pulis natin, no. Kasi pinapabayaan na nga ng pulis natin, dire-diretso na siya eh. Oh, ano kantuan? Oh, bakit? Nakikipagsagutan pa kasi siya eh. Bakit hindi na lang pinabayaan niya na lang na dumiretso? Bibig ako eh, karapatan ko to, bakit? No, hindi mo masasabing karapatan. Ang kalsada, hindi mo masabing karapatan mo. Hindi mo masabi na right of way mo. Kasi nga sa pagkuha ng license, kahit right of way mo, dapat marunong kang magbigay. So, hindi porke right of way mo is ikaw lagi ang tama, ano? So, kung kaya natin magbigay para walang maaksidente, walang sakunang mangyari, is magbigay tayo. Hindi pwede na karapatan ko to, ako ang tama. Hindi, mali po yun. Kasi sabi nga ni LTO is kailangan natin pa rin magbigayan sa daan. And wag tayong magpro-provoke, mga buddy, no? Tapos, yun nga, nasasabi ko, no, medyo may ano rin talaga to si rider, no? Parang ano mo yung makikisagutan talaga, makikipag-away kasi nga naka-camera. So yan, no, sinusundan-sundan niya si PNP. Kahit saan sa lumiko, sumusunod pa rin siya. Mere fact na alam niya na mayroon silang sagutan. Ayan, so dito na nangyari, no. Hindi ko alam kung cut video 'yon, napunta agad dun sa likod kasi kanina dun sa unang video is nasa harap pa rin yung PNP at biglang nakat ulit, napunta sa likuran si PNP. And yun nga, dito na nangyari yung pagtulak ni pulis dun sa box ni rider para mangyari yung insidenteng matumba si rider. Ayan, so siguro hanggang doon lang yung pinanood natin. At least napanood natin yung parang full video niya kung paano nagsimula yung insidenteng yun. Yun nga mga buddy, sasabihin ko sa inyo, no, pag nakakita po tayo ng naka-uniform personnel, mapa-police man yan, mapa-BGMP man yan, mapa-BFP, mapa-Army, mapa-Marines, mapa-Coast Guard, is give respect po, no? Kasi mga uniform personnel po yan, nasa law enforcement. Hindi natin alam kung may hinahabol na oras, may hinabol information, magbigay po tayo. Huwag po tayong mag-provoke sa daan kasi yun po ang unang nagko-cause ng insidente na pwedeng mahantong sa ganong insidente na na-aksidente si rider. So huwag po tayong mag-provoke sa daan. Kung meron man na biglang kung di man nagkasagian, pagbigyan na lang natin, no? Huwag natin i-provoke porque may mga camera tayo, is tayo yung tama, no? Kahapon nakapost yung cut video and all the blames nasa side ni PNP kasi nga cut video yon. And pating ako is talagang mali yung ginawa ni PNP kasi nga siya yung nag-cause ng pagka-aksidente ni rider. Sabi ko nga rin dun sa unang video ko, hindi ko masyadong i-reaction video yung kasi hindi ko alam yung kwento kasi cut video lang yun. For now, napanood ko is talagang may mali din si rider, no? Na pagprovoke. Kung pwede nating kung iniwasan niya na sana, hinayaan niya na lang dumiretso si PNP is hindi nangyari sa kanya yun. And nakikita kong dahilan din doon is porque nakakamera si rider is siya yung tama, no? Pinipilit niya sa sarili niya na siya yung tama. Tandaan niyo mga buddy, no, sa kalsada, huwag nating ipilit kahit tayo ang tama. Yan ang unang-unang rules din, no. Kung kaya nating umiwas tayo. Kung kaya nating magpabigay or pagbigyan yung mga kapwa natin rider, kahit hindi man yung pulis or kapwa natin civilian rider, magbigayan tayo kasi mas maganda pa rin yung bumiyahe tayo ng walang iniisip, walang nakaaway sa daan. Siguro sa sa pag-imbestiga, no, sa investigation, sabi ko kahapon, sana magkaroon ng fair investigation ito kasi nga ang ginawa kahapon sa pulis natin is dinisarmahan agad at inaresto, no. Tapos preparing ng admin case saka criminal case, and hopefully is yung full video na yon is makatulong din dun sa pulis natin na siguro mababaan yung makakaso sa kanya kasi hindi naman dapat mangyari yung nangyari
kung sakaling umiwas na lang si rider, no? Kasi nakita nyo naman sa video, umiiwas na si PNP, nauuna na siya. Pero itong si rider talaga din, makulit, sinusundan niya. Sinusundan niya ng sinusundan kasi nga daw, para sa kanya, tama siya, no? Pero hindi natin in-expect na mahahantong sa insidenteng yun na natumba si rider. So, yun lang mga buddy, no? Ayun lang yung reaction video ko sa viral na yun. And hopefully, makita rin ng ibang netizens natin, mga followers natin. Kasi almost 100% yung blame na sa PNP. Yung side ni PNP, no? And the mere fact na cut video yung na-post nung nakaraan. Hopefully, nakatulong itong full video na nakita natin. May mali na ginawa talaga si rider doon. Pero mali din talaga ang ginawa ni police na tinapik niya yung box para matumba, no? And hopefully LTO and the QCPD na may hawak sa case ni police, tingnan nila yung anggulo kung paano ba ang ibibigay na parusa sa tropa natin. Yun lang mga buddy, no? Maraming salamat at ingat kayo lagi, ride safe. Peace sa inyong lahat.